Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa uhayyikum tahiyatan mubarakatan fi hadhihi lailatul mubarakah. Isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan sa lahat. At sa mga hindi Muslim na kasama natin ngayon, magandang gabi sa inyo. Actually, ang topic na ito, Ustaz Hamza, mahaba to. Kailangan to ng 1 week. Hindi. Allah. Sa university nga. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya naisip ko kayo na paano natin kunin ng 15 minutes? Malapit ang bang. La hawla wala quwwata illa billah. Ano yung bang na? Adhan. Na Allahul musta'an. Magkaganon pa man, inshallah ta'ala, ito ay bago natin pag-usapan yung alituntunin ng pag-ayo, no? Dapat nating malaman, mga kapatid sa Islam, mga magulang, na ang pananatili natin sa mundong ibabaw ay mayroong limitasyon. Mayroong limitasyon ang ating pananatili sa mundong ibabaw. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming mga ayat, verse, bersikulo, talata sa kanyang huling kasulatan, ang Quran, ay kanyang nasabi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Afa in mitta fahumul khalidun. Ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay. Dahil malapit ang buwan ng Ramadan at ito ang pinakahintay nating lahat. Allahu Akbar. Na ang pag-ayuno sa Islam ay hindi lamang espesyal sa nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa mga nagbabasa ng Biblia, siguro karamihan sa atin dito Kristiyano, no? Katoliko, iba't ibang religion, daghan ng kuan na, mga iglesia na ay mga born again. Mayroon ding mga El Shaddai siguro. Mayroong pagpapasting sa Biblia. Ang pagkakaiba lamang ng ating pagpapasting at pagpapasting ng mga nauna, sila ay hindi kumakain ng sahur. Ano yung sahur? Yung pagkain bago mag-fajr, bago mag-start yung tunay na pag-ayuno. Dahil ang pag-ayuno, ano bang ibig sabihin ng pag-ayuno? Pag-iwas. Pag-iwas sa karne? Muli kaya di ka magkaugarne mo na siya. Allahu Akbar. Ang pag-ayuno sa Islam, ito ay ang pag-iwas sa lahat ng mga nakakasira ng pag-aayuno mismo. Kagaya halimbawa ng pagkain, pag-inom, pagsiping, o pagpapalabas ng semelya sa pamamagitan ng asawa o sa pamamagitan ng anumang paraan. At lahat ng mga bagay na kung saan mayroong kasing kahulugan ng pagkain at pag-inom, kagaya ng dextrose. Nakuha? Ibig sabihin, lahat ng mga kinakain ng tao, pumapasok sa bibig o pumapasok sa pamamagitan ng dextrose. Yung iba saan kumakain? Dito sa tiyan, yung mga nang nasa ospital ba? Yan ay nakakasira. Pati din yung paglabas ng similya. Ibig sabihin, iba ang ating pagpapasting, ang ating pag-ayuno kaysa sa pag-ayuno ng mga angka ng kasulatan. Kasi sa Biblia, mayroong pag-ayuno. Isa sa pinakamalaking halimbawa na mayroong pag-aayuno na yan yung pinanghawakan ng lahat ng mga Muslim na tayo ay nasa tama at tinatahak natin ang landas ng lahat ng mga propeta at hindi tayo naiiba. Bagos, hindi natin sinira yung mga naunang kasulatan, atin lamang itong
sinusunod, ginaganap, at isinasakatuparan. Yan yung isa sa pinaka credibility ng ating paniniwala. Walang ibang Islam. Si Isa bin Maryam, si Isus Kristo ang anak ni Maria. Pila ka adlaw sila po sa Biblia? Subhanallah, 40 ka adlaw kasi kaya na karon. Allahu Akbar. Sino ang nag-aayuno sa mga Kristiyano, nag-aangking Kristiyano ng 40 araw, 40 gabi? Allahu Akbar. Tanong, ang mga Muslim ba ay nag-ayuno ng 40 araw? Sobra pa. Kasi sa buwan ng Ramadan, 30 days. After Ramadan, mayroon pang 6 days. At Monday, Thursday, at 13, 14, 15. Sa month ng Hijrah, every month. Allahu Akbar. At mayroon pang pinakamainan na pagpa-fasting. Ito yung pagpa-fasting ni Daud. Kaano-ano niya si Sulaiman? Unsa Real? Tatay niya si Sulaiman. Hindi, Anak niya. Si Daud o David, anak ni Sulaiman o Solomon. Siya ang pinakamainang sa lahat ng mga propeta sa pagpa-fasting. Ano ang kanyang pagpa-fasting? Yasumu yawman wa yuftiru yawma. Allahu Akbar. Sa lumang tipan. Fasting ngayon, bukas break. Fasting naman break. Alternate. Allahu Akbar. Yan yung pinatunayan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinonfirm niya sa kanyang hadith, afdalu siyam siyamu Daud alaihi salam, kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ang pinakamainang daw pag-ayon ang pag-ayon ni Daud o David. Na siya ay alaihi salam nag-aayuno at kinabukasan nagbe-break, tapos nag-ayuno naman at nagbe-break. Alternate yung kanyang pag-ayuno. Saan makikita? Sa Islam. Allahu Akbar. Itinuro ba ito sa Biblia? Wala. Kaya ito ang isa sa pinakamainam na biyaya sa atin ng dakilang tagapaglikha na Allah. Pagkatapos natin maging Muslim, sinabi ng Allah sa Suratul Ma'idah, chapter 5, verse 3 ng Quran, na itong pagiging Muslim natin, itong relihiyon na ibinigay sa atin ng Allah, relihiyon ng lahat ng mga propeta, ng mga nauna, lahat ng mga nilikha, nakikita at hindi nakikita, ito ang sistema ng kanilang pamumuhay. Ito ay tinawag ng Allah sa Suratul Ma'idah chapter 5 verse 3 ng Quran na ni'mah, pinakamalaking biyaya. Sa anong aya, ya Hamza? Ustaz? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sa pang-10 araw ng last na pilgrimage o hajj o pagbisita ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Al-Masjidul Haram sa Makkah, Paran sa Biblia. Kanang Makkah, ang ngalan sa Biblia ay Paran. Ang pangalan niya sa Biblia ay Paran. Di ba, Ustad? Allahu Akbar, no? Siguro, wala ba yung mga pasto dito? Wala. Paran na siya. Ang Baitullah, ang bahay ng Allah, sa Biblia, ang tawag niya ay Bithil. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ni'mah o great blessing ang Islam. Sa pang-10 araw ng Hajj, sa Dhul Hijjah, sa last Hajj ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinaba itong aya na ito. Kaya sabi ng isa sa mga Hudyo, kay Umar radiyallahu ta'ala anhu, nang siya naging khalifa, Tagalog ko na lang. Mayroong isang araw sa inyo, Umar, na kung sa amin ito binigay ng inyong Panginoon, amin itong tatangkilikin bilang piyesta. Amin itong pagpipistahan. Ano yun? Yung Yawmu Arafah. Sa araw ng Yawmu Arafah, at saka sa Yawmu An-Nahar, pang 9th day ng Dhul Hijjah, at 10th day ng Dhul Hijjah, malapit na, sana maabutan natin Hajj. Diyan ibinaba ng Allah itong aya na ito. Sa araw na ito, akin kinumpleto ang inyong din. Hindi lang relihiyon. Dahil ang relihiyon, kung ating titingnan na Oxford Dictionary, ito ay mayroong dalawang term, really got it, to bring back yourself to God. Ang iyong pagbabalik loob, pagbalik mo sa iyong Panginoon. Kaya anumang sistema, kilos gawain na ikay bumabalik sa iyong Panginoon, natatawag natin na religion. Hindi lang yun yung Islam. Dahil hindi lang pagbabalik sa ating Panginoon ang Islam. Kasama dyan yung iyong pang-araw-araw na buhay. Di ba? Yung pagtatrabaho. Hindi ibig sabihin na pagiging Muslim, magsuot ka ng ganito, may balbas ka, magsasala ka ng 5 times, na kumpleto mo ang 5 haligi ng Islam, mayroon kang 6 na haligi ng pananampalataya,
ikay nakapag-hajj, ikay nakapag-aral, etc. etc. Ang Islam, magmula pa noong una, hindi pa tayo nilikha, yan na ang relihiyon ng Allah, na siyang pinili niyang sistema sa lahat ng mga nilikha, hindi lang sa tao. Allahu Akbar. Kaya nga sinabi ng Allah, walahu aslama man fi samawati wa man fil ard. At sa kanya, nag-i-Islam, nagsusurrender, tumatalima, sumusunod, nagsasakatuparan, gumaganap sa kanyang mga kautusan, ang lahat ng mga nasa kalangitan at lahat ng mga nasa kalupaan. Kullu lahu qanitun. Silang lahat ay nagpapakumbaba sa ayaw at sa gusto nila. Ustad, yung mga Kristiyano, ganun din? Naam. Oo. Sinabi ng Allah, وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Kahit hindi nakikita natin yung mga hindi mananampalataya na sila ay nagpapatirapan, sumasamba sa Panginoong dakila ng Allah, subalit yung kanilang mga anino ay nagpapatirapa. Mababasa sa Surah Ar-Ra'd sa Quran. Yung kanilang mga anino ay nagpapatirapa sa Allah, araw-araw, gabi-gabi. Subhanallah. Sa ayaw at sa gusto nila. Itong araw na sumisikat sa silangan at saan? Kanluran, lumulubog. Sa hadith ni Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, tinanong ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Dharr, "Ya Abu Dharr, alam mo ba kung saan pumupunta ang araw kapag siya ay lumulubog?" "Allahu a'lam ya Rasulullah." "Allahu a'lam ya Rasul. Allahu a'lam rasuluhu." "Ya Rasulullah." Ang Allah ang nakakalam at ikaw ya Rasulullah. Sabi niya, itong araw na ito ay pumupunta sa ilalim ng arsh, trono ng Allah, at siya ay nagsusujud. At naghintay lamang siya araw-araw bago siya sisikat kung saan siya pasisikatin ng Allah. Kung sa kanluran ba o sa silangan. Kahit nakikita natin ngayon, sa silangan siya sumisikat dahil sa oras na time na kung saan ito ang isa sa pinakamalaking major sign ng Day of Judgment na hindi ito makikita sa Biblia, lumang tipan, bagong tipan. Ito ay makikita sa pinakahuling tipan. Itong Quran, siya ay sisikat sa kanluran. At dyan mag-i-start ang araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. Kaya itong Islam, alhamdulillah mga kapatid Islam, habang nakikinig ang isang tao, habang napaparami yung kanyang mga nalalaman sa Islam, yung kanyang mga natutunan sa mga kagaya ni na Ustaz Hamza, kagaya ng mga da'ya sa Pilipinas, ng kaalaman ng Islam, virtue, kagandahan ng Islam, at hindi natin tinitingnan yung mga tao, lalong tumataas, napapamahal sa kanya ang dakilang tagapaglikha. Dahil kung walang gabay ng dakilang tagapaglikha sa atin, wala tayo ngayon dito. Totoo lang. Allahul musta'an. Biruin mo mga magulang, mga kapatid sa Islam, ilan ang population currently ng ating bansa? 107 million takabuok. Pila ang Muslim, anak? 12 million rota. Subhanallah. Sama na diri sa Saudi, pila taka million? Sobra 1 million, di ba? Oo. Pila ang Muslim sa 1 million nga naa sa Saudi karon? Maabot ba siya 50%? Wala. Kaya alhamdulillah, pasalamat. Dapat tayong magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nabanggit ko rin yan sa inyo last 2 months na wallahi al-azim, hindi natin kayang suklian ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na magmula ng tayo ipinanganak, isusubsub natin yung ating noo sa lupa upang tayo magsamba. Walang hinto hanggang sa tayo bawian ng buhay. Hindi natin kayang tumbasan kahit isang biyaya ng Allah. Yung paningin, yung ating pandinig, yung hangin na ating, di ba? Subhanallah. Kaya nga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil malapit ang buwan ng Ramadan, si Aisha radhiyallahu anha, nalaman ninyo, narinig ninyo niya, siya ang pinakamamahal sa kanyang mga asawa, nagtataka. Nga naman, bakit? Nagkakrak ang paa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa haba ng kanyang pagdarasal. Allahu Akbar. Tafattarat wa tawarramat wa tashaqqaqat qadamah min tuli qiyami sallallahu alaihi wasallam. فقالت عائشة له تفعل هذا يا نبي الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Ginagawa mo ba ya Rasulullah ang pagsamba, haba ng pagsamba, samantalang pinatawad na ng Allah ang iyong mga nauna at mga nahuling kasalanan? Allahu Akbar. Ano ang mapagkumbabang sagot ng pinakamamahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Afala
akunu abdan shakura. 4 na word lang. Hindi ba nararapat na ako ay magiging aliping mapasalamatin? Subhanallah. Ibig sabihin, lahat ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili na mga pagsamba, para sa iyong kapwa, ito ay form, ito ay anyo ng pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya, sa buwan ng Ramadan, mga kapatid sa Islam, ipakita natin sa Allah na tayo ay karapat-dapat. Alam natin na sa buwan ng Ramadan, napakarami mga ibada, mga pagsamba na wala ngayon sa normal na araw. Ha? Pag-aayuno. Wala na time na, umuman ng time. Allahu Akbar. Bang na. Napay 10 minutes. Ha? Dayan lang, pinapay 10 minutes. Pag-aayuno, mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Iniiwasan mo ang pagkain, pag-inom, pagsiping sa asawa, lahat-lahat ng mga nakakasira. Ika'y nagsisikap na mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dapat na isa puso't isa isip ng isang Muslim. Tarawih sa mga gabi ng Ramadan. Allahu Akbar. Pagbabasa ng Quran. Ang buwan ng Ramadan ay buwan ng Quran. Sinabi ng Allah sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 184, "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ila akhir al-ayah. Itong buwan ng Ramadan, dito ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang Quran. Especially sa Laylatul Qadr, night of divine decree. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. Suratul Dukhan. Aming binaba ang dakilang Quran, ang maluwalhating Quran sa mabiyayang gabi. Tunay na kami ay nagbabala sa kanila sa loob ng Quran na ito. Sa Suratul Qadr, inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi shahrin ila akhir al-ayat. Tunay na aming ibinaba ang Quran sa gabi ng pagtatadhana. Ano ang nalalaman mo, Muhammad, patungkol sa gabi ng pagtatadhana? Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang Allah mismo ang nagturo sa kanya. Dahil tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ang nagturo sa iyo, ya Muhammad, ano ang nalalaman mo? Ano ang pagkakaalam mo sa gabing ito? Ang Allah nagsabi sa Suratul Qadr verse 3, Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Anong ibig sabihin ng Laylatul Qadri khairun min alfi shahr? Ang gabi ng pagtatadhana na napapaloob sa last 10 nights ng Ramadan, last 10 nights, take note, last 10 nights. Hindi day, last 10 nights. Ay mas mainam pa kaysa sa 1,000 buwan. Mas mainam pa, 83 years and 4 months, yung equivalent ng 1,000 months, mas mainam pa dito. Khairun, ang ta'bir ng Allah, ang term na ginamit ng Allah. Allahu Akbar. Kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magdi-describe ng isang bagay, mayroon pa bang mas mainam sa kanyang pagdi-describe? Ano ang maiisip? Ano ang sumasagap sa ating kaisipan kapag narinig natin ang Allah ang sabing mas mainam pa? Wala nang mas mainam. Allahu Akbar. Kaya sa mga marunong bumasa ng Quran, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binangkit ni Sheikh Yusuf, Dr. Aqal kanina, sa 9 years na pag-aayuno ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang pag-ayuno ito ay naobliga sa second year ng Hijrah. Namatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11th year ng Hijrah. Ibig sabihin 9 years siyang nag-fasting. Sa first year, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, isang beses niyang nire-review ang Quran, inaaral ang Quran, binabasa ang Quran kay Jibril alayhi salam, kay Anghel Gabriel. Nire-review nila gabi-gabi. Sa panghuling taon bago mamatay, 6 months bago mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pinaka-last Ramadan sa pag-fasting ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 beses niya itong nireview kasama si Anghel Gabriel, Jibril alayhi salam. Allahu Akbar. Kaya isang napakalaking ghanima, biyaya,
kabutihan ng isang Muslim na basahin niya ang Quran kahit isang beses sa buong Ramadan. Ustad, hindi ako marunong bumasa ng Quran. Ngayon, mag-aral ka ng pagbabasa ng Arabic alphabet, composed of 28 letters. Kaya mong i-memorize yan, hindi abot ng 1 week. Biruin mo, Bismillahirrahmanirrahim, yung chapter 1, verse 1 ng Quran. O before verse 1 ng Quran, sa Suratul Fatiha. Ilang letters ang Bismillahirrahmanirrahim? 19. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, kana lahu bikulli harfin yaqra'uhu 10 hasanat. Sino man ang nagbabasa ng kahit isang letra sa Quran, na bawat letra ay mayroon siyang 10 hasanah, 10 reward. Minimum. Dahil mayroong hadith ila 700 di'fin ila ad'afin kathira. Allahu Akbar. Hanggang sa 700 times, hanggang sa mga multiplied reward na hindi kayang bilangin ng isang tao, depende sa kanyang niya o intensyon. Allahu Akbar. Ang Quran ay umabot ng sobra 300,000 liters. I-times 10 mo, minimum. Ilan yung makukuha mo reward? Sobra 3 million. Sino ang magbibigay sa iyo ng 3 million? Minimum. Allahu Akbar. Kaya payo ko, bilang kapatid nyo sa Islam, bilang balik Islam, kasi lahat tayo mangmang. Waladhi akhrajakum butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Lahat tayo pinanganak na walang alam. Mayroon bang ipinanganak na marunong ng masalita? Mayroon bang ipinanganak na kaya nang basahin ang letter A, I, O, abakada, igaha? Wala. Ganon din sa Arabic. Pilipino lang tayo, hindi tayo mga Arabo. So paano natin pag-aralan? Especially ang Quran. Kasi ito ang pinakabatas ng ating religion. Kung sa time ni Musa alayhis salam, ni Moses, na kapatid ni Aaron, na son-in-law ni Jethro o Shu'aib, na kasama ni Josue o Yosha ibn Nun, ang kanilang batas, main law nila ay ang Torah. Sa panahon ni Isa alayhis salam, ang Al-Injil o Ebanghelyo, magandang balita, tayo na mga Muslim na napapaloob sa time ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa araw ng muling pagkabuhay, ang pinaka-main source of our law is Quran. Hindi ba nararapat tamang sa atin bilang mga Muslim na nag-aangking tayo ay proud bilang Muslim na atin itong pag-aralan? Kaysa sa maubos yung ating time sa pagbabasa ng mga messages sa Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., 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 name it, name it. Di ba? Di ba yan yung nangyari ngayon? Tinanong isa sa mga ulama dito sa Saudi Arabia, Sheikh, kayfa halu salaf ma'al Quran? Ano ang kalagayan ng mga salaf, yung mga naunang Muslim sa kanilang kapanahunan ng first 3 generations? First century, second century, third century after the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kahalikum ma'al jawal. Kagaya ng kalagayan ninyo sa cellphone ngayon. Ganon yung kalagayan nila sa Quran. Allahu Akbar. Kaya, tayo ay nagreklamo, bakit mahina tayo samantalang marami tayo? Dahil mahina tayo sa ating batas. Ustad, hindi nga ako marunong magbasa ng Arabic. Mag-aral na eh. Kasi walang ipinanganak na marunong. Pangalawa, Ustad, di ko kaya talaga. May Tagalog, may English. Basahin mo yung meaning ng Quran. Subhanallah. Nung bago pa ako nung hindi pa ako naging Muslim, si Professor Abdul Jabbar Minokon, isa sa mga retired teacher sa Maigo, Lanao del Norte, nagbigay siya sa akin ng Quran, translated sa English. Ang ganda, subhanallah. Ni Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali. Alhamdulillah Rabbil Alamin, all the praise is due to Allah, the Lord of mankind. MashaAllah, Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Ang ganda ng meaning. Paano pa kaya kung nababasa mo ang tunay na salita ng Allah na ibinaba niya sa pinakamainam na tao na ito, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di ba napakaganda? Subhanallah. Mayroon bang imposible? Wala. Walang imposible sa Allah. Kung ipapakita mo sa iyong sarili ang pagsisikap. Ika'y nagsisikap upang magkaroon ka ng magandang trabaho, magandang buhay, mayroong papasok sa iyong account, magpapadala ng remittance sa Pilipinas,
magkaroon ng magandang bahay, syempre, sasakyan, makabili ng lupa, palayan, etc., etc. Makuha mo ang lahat ng dunya. Anong sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mundong ibabaw? Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah, ma saqa minha kafiran jar'ata ma. Kung lahat ng mga mundong ibabaw sa time ni Adan o Adam alayhi salam, peace be upon him, hanggang sa pinakalas na tao, kanyang makuha lahat ng mundong nakikita. Wallahi, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nito matutumbasan ang kahit isang pakpak ng isang langaw. Ano ang maibabahagi ng pakpak na langaw na yan kung atin itong pag-uunahan? Kung mag-uunahan tayo, di ba? Subhanallah al-azim. Wallahi al-azim, mamamatay tayong lahat. Ang mananatili sa atin, ang sinabi ng Allah, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Sa Suratul Kahf at sa Suratul Maryam, chapter 18 at sa chapter 19 ng Quran. Dito natin tapusin inshallah tarpang magsala tayo. Al-mal, ang mga yaman. Anong uri ng yaman? Literal, abstract na yaman. At ang mga anak, banun, babae, lalaki. Zinatul hayatid dunya, palamuti lamang ng Allahu Akbar. Palamuti lang, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kinonfirm din sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong kasunod ng ayah? Wal baqiyatu salihat khairun 'inda rabbik. Subalit ang mga mananatili na mga mabubuting gawain, nakikita at hindi nakikita mga mabubuting gawain na minamahal ng Allah, kinalulugdan ng Allah, ito ay pinakamainam sa paningin ng Allah. At ito ay gagantimpalaan ng Allah ng pinakamainam at babalik sa isang alipin, sa isang Muslim, sa isang mananampalataya, ang pinakamainam na reward ng kanyang ginawang kabutihan. Kaya, inshallah ta'ala, sa buwan ng Ramadan, ipakita natin sa Allah kung ano ang kaya natin gawin. Siguro mamaya ipagpatuloy natin. Salamat na tayo. Kasi ang plano ko kasi, motivation muna bago ang batas. Kasi kung hindi natin maramdaman ang kahalagahan ng isang bagay, wallahi al-azim, kahit iyak pa yung nagsasalita ng mga batas, hindi niya kaya sa akin. Diba? Paglabas natin dito, yung ating situation, back to normal. Diba? Yan yung kan. Kasi, kagaya, parehara ta, balik Islam ta. Subhanallah al-azim. Lahawla. Alam natin, mahina tayo, bago lang tayo sa Islam. Walang nagpapalakas, walang nagbibigyan ng lakas sa atin liban sa al-qawi, liban sa pinakamalakas ang Allah. Wa sallallahu alaihi wa sallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.